Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan natin at kumustahin mo natin itong taong ito. Ha? Na kung siya ay dati hong senador na ngayon ay kamakailan ay nasangkot ho sa pag-iimbestiga ho ng maanumalyang flood control project. Pakilala ho natin si dating Senador Bong Revilla Jr. Palakpakan natin mga kababayan. Ito mga kababayan, update ho tayo. Dito ho kay dating Senador Bong Ramon Bong Revilla Jr. Ha? Kasi ngayong araw ho na ito nagkaroon ho ng pagtitipon-tipon or ano ba to, prayer rally. Diyan ho sa lugar ho ng Cavite. Na kung siya na taga dyan ho ang mga Revilla. Siyempre itong si dating Senador Bong Revilla Jr. Ano Bong Revilla, mahal na mahal ka namin ng mga taga Cavite. Sabi nila. Sumugod sa Sandigang Bayan ang mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla. Mga taga Cavite pala nagpunta doon. Siguro may nag-prayer rally rin sa Cavite. Sumugod sa Sandigang Bayan ang mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla na nanggaling pa ng Cavite para ipahayag ang kanilang pagtutol sa nangyaring pag-aresto sa isinasangkot sa umano'y ghost project sa Pandi, Bulacan. Ikinulong na si Revilla sa New Quezon City Jail para harapin ang kasong malversation. Ako, walang bail yan. Na hinahain laban sa kanya hapon ngayong Martes, January 20. Nung nakaraan. Ayan ho mga kababayan, mga ka-analyze. Ano ito? Noong January 20 pala ito. Pero nung nakaraan, itong araw ho na ito ay meron din hong mga prayer rally. Diyan ho sa Cavite. Iba pala tong rally na to nung 20 ito ng Enero. Pero ngayong araw ho na ito, diyan ho mismo sa lugar ho ng Cavite, sa panguna ho ng pamilya. Pamilya ni dating Senador Bong Revilla, si Lenny Mercado. Ayan, ang pamilya ni Bong Revilla iginiit sa mga taga-suporta ng dating senador na wala siyang kasalanan. Ano muna natin ito? Pakinggan natin ito si masakit. At higit sa lahat, nakakagalit na masilayan ang aming mahal na ama, ang aking mahal na asawa sa kanyang pinagdaraanan ngayon. Sapagkat ang kanyang pagdurusa ay hindi bunga ng pagsuko sa isang kasalanan, kundi isang pagsuko sa sistemang pumayag sa kawalan ng hustisya, sa kawalan ng tunay na katarungan, kung saan ang inosente ay pinipiit at binubusalan. Ito ay sugat sa puso namin. Sugat sa mga supporters niya at sugat sa bawat isang mamamayang Pilipino na kanyang tinulungan. Isang malakas na dagok sa aming puso at damdamin. Ngunit dahil po sa inyong pagmamahal na pinapakita ngayong gabi, sa inyong suporta at panahon na inuukol sa gabing ito, kayang harapin ni Senator Bong Revilla ang patuloy na pagpukol ng mga maling akusasyon laban sa kanya.
Marami sa kanya ang humimok na huwag sumuko. Naiwasan ang mga batikos. Naiwasan ang mga akusasyon. Marami ang nag-udyok sa kanya na magtago. Ngunit hinarap ni Bong ng taas noo at buong tapang. Sumuko sa otoridad. Hinarap niya sa kabila ng sakit at malaking sakripisyo. Sinuko niya ang kanyang dignidad pagkat buo sa kanyang loob na wala siyang kasalanan. Naniniwala siya na kakampi niya ang katotohanan. Ayan ho, kanina nangyari ho yan mga kababayan, ngayong araw ho ng linggo. Ha? Na kung saan ay nagtipon-tipon ho ang kanyang mga kababayan, taga-suporta, nagmamahal. Kasama na rin ho itong pamilya niya, no? Rebilla clan, pati ho itong kanyang may bahay asawa na si Lenny Congressman, ano? Nung nakaraan, Congressman Lenny Mercado. Hindi na ako maiyak ako sa totoo lang mga kababayan, mga kanalays, ako, hanggat maaari, ayokong kasama rito si Senador Bong Revilla. Ha? Ako, gusto kong maniwalang walang kasalanan si dating Senador Bong Revilla kasi nga mga kababayan, kung batang 80s, 90s ka, napamahal ka na rito Ha? Ito ho yung mga hinahangaan ho, mga minamahal ho nating artista nung tayo mga bata kasi nakikita ho natin sila. Habang tayo lumalaki, sila naman ay gumagawa ho ng pelikula. No? Kumbaga, napamahal na tayo sa kanila, mga kababayan. Kaso nga lang, meron hong nagbabanggit sa mga pangalan ho nila. Tulad ho ni dating Senador Bong Revilla. Ako gusto kong maniwala. Pinipilit kong walang kasalanan ito. Ang problema, kung iisipin naman natin, kung talagang walang kasalanan itong si Senador Bong Revilla, nadamay lang. Bakit kaya siya pa ang gagawa ng kwento? Bakit kaya siya pa ang sisirain? Bakit kaya siya pa idadamay? Nananahimik sa bahay ito, hindi na naman politiko ito, hindi na naman senador ito. Marami naman pwedeng isangkot. Bakit ito pa? Unang-una, itong si Bong Revilla, hindi naman kalaban ho ng Administrasyong Marcos. Hindi naman ho kalaban ng Pamilya Marcos, di PBBM. Katunayan, si dating Senador Bong Revilla ay tumakbo nung nakaraan halalan nung Mayo ng 2025 bilang senador ulit. Kasama pa nga ho ito sa alyansa ng Bagong Pilipinas na ini-endorso ho ni Pangulong Bongbong Marcos na mga senatorial candidate. Hindi kalaban ito Ha? At ang nagbabanggit ho kasi sa kanya, hindi naman politiko. Mga empleyado ho, or district engineer o assistant engineer dyan ho sa DPWH. No? So, nako, ito kawawa, mga kababayan. Sa totoo lang, maganda yung ginawa ni Senadong tuloy. Wag yan nagkakampi. Maganda ho yung ginawa ni dating Senador Bong Revilla Jr. na hindi niya ho pinagtaguan ng batas. No, kusa siyang sumuko. Ang problema, hindi rin naman ho batayan yun na kapag sumuko ka ng kusa, hindi ka nagtago, ibig sabihin, inosente ka. Hindi rin naman pwede yun. Maaring ayaw mo lang din talaga magtago. Baka wala kang mataguan. Ano ba yun? Nakabakri si ulo. Naku, naalala ko nga nung nakaraan, mga kababayan, kasi, ewan ko, bigla ako naalala to. Ano kaya masasabi ni dating, sino ba ito? Si Bong, ano ba yun? Yung dating empleyado ho ng MMDA, yung viral. Laging trending ho na talagang bumabatikos ho dyan sa kalsada, sumasaway talaga sa kalsada. Dati nagkaroon ho sila ng alitan Talagang nag face to face ho sila. Ang daming media dyan, dinuduro-duro pa yata isa ni
dating Senador Bong Revilla Jr. Ano kaya masasabi nito? Ano? Kilala nyo ito, di ba? Oo. Ito. Dahil ho yata ito sa bus lane sa EDSA na kung saan ay napagbintangan ho yung sasakyan ni dating Senador Bong Revilla. That time, Senador pa si Bong Revilla. Oh. Si Nebria, Bong Nebria. Oh. Si Bong Revilla, kalaban si Bong Nebria, pares Bong. Oh. Ito, oh. Sabi, sinabon ni Senador Bong Revilla Jr. Oh, sinuspindi na ng MDA. Pakinggan nyo ho, mga kababayan. Wala ako sa Quezon City. Yes, sir. Okay? Nasa Cavite ako. Yes, sir. Now, Paano ako napapunta doon? sir, Now that you know, it's not my vehicle. yes, sir. Like what I've said, I just relied on the information that was relayed to me ng tropa ko, sir. Yes, So sir. based on hearsay, Sir, wawasakin mo yung sir, senador. I have no intention Paano pa yung mga maliliit natin mga Sir, wala kababayan? pong intention na sa akin kayo. Why will I do that? Eh bakit mo binanggit yung pangalan ko Sir, sa media? yun po, Sana nakakaradyo po ako. bine-verify niyo muna. Sir, that's Hindi, what I binanggit did. mo sa radio eh. That's what I said. Di po ako Narinig ko yun. in-interview na sinabi ko po na nandun kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako, na nagraradyo po ako, narinig po nila. Hindi, alam sinabi- mo, Colonel, ako, bugbog na ako sa maling parata. Sir, I have no intention. Ako kahit saan ako pumunta, hindi ako umatras sa mga Yes, sir. laban na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I No? understand. Ako rin po nasa to. Ang Oo. sinabi ko lang, sir, Nasa totoo ka? I have no intention of ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na binigay sa akin. So I relied on that. If it was a mistake, then I like what I said kanina, sir. Nagkakamali tayo. Oh, ayan ho, mga kababayan. Pero kung pakikinggan nyo rito, parang ang may mali ho rito si, si Bong ano to? Bong, dating empleyado ho ng MMDA. Si Nebriha. Oo, medyo mahirap i-pronounce yung last name. Si Bong Nebriha. Kung pakikinggan nyo, parang may mali rito kasi lumalabas. According lang sa kanyang tauhan, sasakyan daw ho ni Senador Bong Revilla yung dumaan sa bus lane. So, nirelay sa kanya. Nabanggit niya ho sa isang radio interview. So, nabas ito si Senador Bong Revilla sa social media. No? So, nag-react naman itong si Senador Bong Revilla. Senador siya that time, itong si Bong Revilla. Lumalabas, parang tama naman dito si Bong Revilla. Actually, nasuspindi yata. Ito si Bong Nebria that time. No? Tapos, nawala na lang yata bila sa MMDA. Parang di na yata siya naging empleyado. Nag-resign o tinanggal. Di ko na alam. Di ko na alam anong balita rito. Pero siguro kung nanonood niyo si Bong Nebria, siyempre, nabalitaan niya na ito si dating Senador Bong Revilla. Nakulong na. Ano kaya masasabi niya, ano? Siguro napakanta na lang si Bong Nebria ng ganito. Panapanahon ang pagkakataon. Ay babalik ba ang kahapon? Grabe ka, Chris Ulo. Ay, ito mga kababayan, although medyo nagtatawanan tong tayo, meron ho tayong, ito, bad news ho ito para sa mga nagmamahal ho kay dating Senador Bong Revilla, especially mga taga Cavite. Especially sa mga pamilya ko, Revilla clan. Kasi nga mga kababayan, naaalala nyo naman, itong si dating Senadong na naman tuloy. Senador, hindi Senador Bong Revilla Jr. Nakakulong na ho ito. Nung panahon ho ni Pinoy ba o ni Gloria, o ba siya Pinoy yata. O silang dalawa ho ni Jinggoy, medyo nagkaroon ho ng special treatment doon kasi nakakulong ho sila sa Camp Crame. Hindi ko siya BJMP. Hindi ko siya kung saan. Hindi siya BJMP. Hindi ko siya tawag dito. Hindi siya Quezon City Jail. Camp Crame. Tapos sa kwarto lang. Parang di ba na issue. Nagkaroon pa nga ng issue. Nag-selfie ito. Parang puno ng gamit yung kwarto.
Parang hindi kulungan. So, may special treatment, no, mga kababayan. Ngayon, nag-request ho itong si dating Senador Bong Revilla, yung kampo nila nung nakaraan, na ilipat siya doon sa Camp Crame. Parang mangyayari yun, tulad na nangyari sa kanya na single lang, may special treatment. O itinanggihan ho ng Sandigan Bayan. Kasi mga kababayan, yung, di ba may lumang Quezon City Jail, nasa Quezon City. Nasa ano yata yun malapit yata sa Kamyas, Kamuning, basta ganon. Ngayon ho, yung bagong, hindi ako nagkakamali pa-correct na lang ako. Ngayon, yung bagong Quezon City Jail, nasa umurong na ho yata sa may bandang Payatas. Yun ho yung bago. Yun ho yung medyo magandang kulungan, pero walang private na kulungan. Talagang sama-sama bawat isang kulungan. Siguro sa isang kulungan may mga 20, 12, ganon. Ganon ho yung pinagkukulungan ho ngayon ni Senador Bong Revilla. May mga kasama ho talaga siyang preso na hindi niya ho kilala sa lipunan. Hindi ho mga politiko. Talagang mga tinransfer na mga bilanggo doon sa lumang Quezon City Jail. Inilipat doon ho sa bagong Quezon City Jail. Yun ho yung mismong mga kasama ni Senador Bong Revilla. Ganon katindi. Ha? Ganun ho. Okay, pakinggan nyo ito. Ha? Public funds through tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni dating Senador Bong Revilla na mailipat siya sa PNP Custodial Center. Sa kanyang petisyon, tinukoy ni Revilla ang umano'y gang-related violence sa kanyang kasalukuyang detention center sa male dormitory ng New Quezon City Jail. Pero sa isang resolusyon, sinabi ng Sandigan Bayan na binisita nito ang pasilidad at kumbinsido itong sapat ang ipinatupad doong security measures para masigurong ligtas si Revilla at iba pang akusado. Nakakulong si Revilla dahil sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay sa maanomalyang flood control project sa Pandi sa Bulacan. Walang piyansa o non-bailable ang kasong ito. Ibinasura rin ng korte ang hiling ni Revilla na motion to quash information, motion to quash warrant of arrest, motion to withhold and defer warrant of arrest, at motion for re-investigation. Ayon sa korte, sapat ang mga elemento sa kasong isinampak kay Revilla. Ayon naman sa abogado ni Revilla, Ayan ho, mga kababayan, kumpirmado, tumanggi ho ang Sandigan Bayan sa request or inapila ng grupo or legal counsel ho ni dating Senador Bong Revilla Jr. na ilipat ho siya sa PNP custody. Yan ho sa Camp Crame. O syempre, pag nilipat dyan, alam na. Saan ba'y kukulong niya? Hindi talaga as in, parang tulad nga nung naranasan niya. Ngayon, ang dinahilan nila, gang-related daw. Binisita ng mga tauhan ng Sandigan Bayan, okay naman. Mahigpit yung protocol, security, okay naman. So, wala. Kasi syempre, hindi ko na-experience dati. Nakulong ho si Senadong na naman tuloy. Dating Senador Bong Revilla. Nakulong siya dati, pero hindi niya ho naranasan yung ganito. Yung talagang nasa Quezon City Jail. Wala. Doon siya sa Camp Crame dati. Hanggang siya nakawala. Ngayon lang siya nakulong na as in Quezon City Jail. Talagang piitan. At may mga kasaloob ho ng kulungan, may kasama ho siyang mga kapwa bilanggo na hindi niya kilala. Siyempre, doon makikilala niya na. Hindi ho siya sanay sa ganon. Siyempre, may pera yan. Lumaki ng maganda buhay niyan dahil bata pa lang sila, may pera na yan dahil talagang mayaman daw ang mga Revilla. Siyempre, dati pa lang may pera na sila dahil yung tatay niya, si Ramon Revilla Sr., may pera, artista yan. So, ibig sabihin itong si dating Senador Bong Revilla Jr., lumaking maganda ang buhay. Lumaki sa mga aircon, lumaki sa magagandang pasilidad, magandang CR. Siyempre, kung nasa loob sila ng kulungan, may isang CR doon. Siyempre, iba-iba ang hygiene. Iba-iba ang pag-uugali ng tao.
Tapos siyempre kanya-kanyang singutan ng dumi doon dahil iisa CR. Oh. Hindi niya naman makakilala yung mga nando doon. So, tiis-tiis, no, mga kababayan. Okay, update po tayo ulit dito kay dating Senador Bong Revilla Jr. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po. Thank you.